now that I'm slowly getting my way to the path of abundance, minsan napapansin ko na medyo tinatamad ako compared sa nung nagsisimula ako. And I did scrutinize the way I think now. I realized na nagbago lang kasi siguro yung mga values ko or mga pinagpapahalagahan kong bagay na pinaprioritize ko sa buhay ko. In my early 20s, I grinded and I believed na time is money. But now, I try to work as minimal as I could. I have been dreaming nga na sometime in the future, not too long from now, na ma-eliminate ko na sa aking routine ng pagtatrabaho with all the fruits that I will be getting from passive income. Meron talagang natural na tamad na tao. Meron din yung tinatamad ka lang kasi biglang pupunta ka sa isang yugto ng buhay mo na talagang magiging tamad ka. May times talaga na literal na tamad talaga tayo. It's a normal momentum curvature in life. Yung pag may na-achieve ka na, darating yung point na parang ayaw mo nang pumunta sa gym. Yung isang araw nagiging 2. Pag nag-skip ka nagiging 3. Tapos magsisimula ka na ulit mag-binge watching ng mga movies and more time is wasted. Paano ba makakawala sa ganyan? Para sa akin, pag napansin ko na papunta na ako sa ganyang cycle, I will try to do things toward my goal. I mean, kahit small thing lang, basta magawa ko lang siya and it will inspire me to do more. So, kahit na medyo tamad na ako ngayon compared sa dati, I'm still inspired and still on the right track. Maraming naging successful na gumagawa ng extremes. Ibig sabihin yung extraordinary things na bagay para ma-achieve yung extraordinary result. Just take this example, isang field nurse na nag-work sa California. Nausap-usapang nagmamaneho daw ng Lamborghini at may magarbong bahay doon sa California. Upon his interview, kumita daw siya ng 600K a year. Or kung ko-convert mo yan 33 million pesos in 1 year. Laki nun, parang pangmayaman na yun. Literal talaga. Pero dahil yon sa pumapasok siya araw-araw at hindi nagde-day off. It's an extreme, really extreme. Para sa akin, as long na masaya ka dyan, then go. Masaya ka ginagawa mo yung extreme Pero personally, pag nasa point na nawawala na yung balance sa buhay, hindi rin worth it na ubusin yung oras sa trabaho. Just my opinion. Iba-iba naman tayo ng values and his values differ with me, obviously. Ayun, maraming salamat sa pakikinig dito sa muntikong video at sana nagustuhan niyo yung kwento ko. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you very much. Thank you very much.